Nagsimula ang lahat isang malamig na gabi sa isang malayo at tahimik na baryo, kung saan ang mga tao ay kilalang mahilig sa mga masasarap na pagkain. Sa gitna ng baryo, may isang maliit na karinderya na pagmamay-ari ni Jane, isang magaling na kusinera. Kilala ang kanyang lutong masagana at puno ng lasa, ngunit sa likod ng kanyang masiglang ngiti, may itinatagong lihim si Jane. Ngunit isang umaga, isang napakalaking balita ang kumalat. May lalaking natagpo ang patay sa likuran ng kanyang karinderya. Ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay ay nagtanong tungkol sa mga nangyari, ngunit mabilis na lumipas ang insidente sa isip ng mga tao. Ang luto ni Jane ang naging pangunahing usapan. Naglalaman ito ng espesyal na sangkap na kumikilos na parang panggising sa mga alaala ng mga namayapang nagbabalik. Sa isang tukso ng takot at pag-usisa, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang subukan ang special recipe ni Jane. Sa ambisyon nilang matikman ang masarap na putahing ito, pinasok nila ang karinderya sa gabing madilim. Ang ilaw ng mga kandila ay nagbibigay ng mailaw na liwanag. Ang lamig ay nagdala ng pagdududa sa kanilang puso. Anong nasa luto niya? Tanong ng isang dalaga, puno ng takot. Malinamnam at malasa. Sagot ng isa sa kanyang mga kaibigan na may matalim na patawa. Ngunit ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho nang makita nila ang presensya ni Jane na nakatayo sa likod ng tabi ng lutuan, nakatingin sa kanila na para bang nagmamasid. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Jane. Kanyang tinig ay tila yelo na nagdala ng takot sa kanila. Ngunit nagiba ang anyo ni Jane. Sa mga mata nito may kakaibang ningning, parang may nararamdaman siyang dyablo. Sabi niya, "Sigurado kayo? Baka hindi ninyo kayanin ang tunay na lasa." Nanlaki ang mga mata ng grupo, ngunit sa puot at sa pagkasabik ay nangako silang subukan ang kanyang luto. Tumango si Jane at sa isang iglap ay nagluto siya ng isang putahing tila masarap na pamatay na amoy. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, ang mga kabataan ay tila nag-iisip. Gusto lang po naming matikman ang special dish nyo. Pahayag ng isang binata habang manghang-mangha sa kanyang maayos na pananamit. Ngunit nagiba ang anyo ni Jane. Sa mga mata nito, may kakaibang ningning. Parang may nararamdaman siyang dyablo. Sabi niya, "Sigurado kayo? Baka hindi ninyo kayanin ang tunay na lasa." Nanlaki ang mga mata ng grupo, ngunit sa puot at sa pagkasabik ay nangako silang subukan ang kanyang luto. Tumango si Jane at sa isang iglap ay nagluto siya ng isang putahing tila, kumikidlat na mayayang pamatay na amoy. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, ang mga kabataan ay tila nag-iisip. Mamaya, lumabas si Jane na may dalang mangkok na puno ng mainit na sinigang. Amoy na amoy nila ang bango ng ulam. Lahat sila ay nagpasya, sabay-sabay nilang tinikman ito. Nagsimula ang saya hanggang sa sila'y nagulat sa kanilang naramdaman. Mabilis na kumain, pero sa bawat kutsarang kanilang sinubok, tila may bumuhos na alaala na bumabalik sa kanilang isipan. Lahat sila ay nagsimulang maghalakhak, ngunit ang halakhak na ito ay may kaakibat na takot. Nang biglang sumigaw ang isang lalaki mula sa grupo, "Teka, anong lasa ito? Parang lasang dugo." Si Jane, na patuloy sa pagtawa, ay kumindat sa kanila. Iyan ang tunay na lasa. Ang mga sangkap, dala ng mga alaala ng mga namatay. Nagsimula silang magdilim at tumunog ang mga beep ng alarm sa kanilang isip. Palutang-lutang ang tanawin ni Jane na tila isa siyang bruha na kayang bawiin ang mga damdamin ng mga tao. Palaging may mga bulong na nagmumula sa likuran, mga tinig na tila nang hihingi ng katarungan. Isa-isa silang nawawala sa ulap ng kanilang mga alaala, mga nakaratay na biktima ng karinderya. Ang mga panganib na hindi nila nakikita, habang ang mga patay na ulam ay nagpapadala sa kanila sa ibang dimensyon. Isang putahe na naglalaman ng naglalagablab na mga alaala, sinunog at dinurog ang kanilang mga kaluluwa. Nang biglang may bumagsak na isang mangkok sa sahig, ang mga kabataan ay nabulabog at nahulog sa mga sahig. Sila'y nanatiling nakatulala. Ang mga mukha ni Jane ay unti-unting nagiging masungit sa kanilang paningin, at habang naliligaw ng landas, ang mga mata niya ay tila nagiging dilaw. "Bakit hindi ninyo gusto ang luto ko?" Sigaw ni Jane habang sumisigaw ng galit. Walang makasagot sa takot, ngunit sa masuyong pag-iyak ng isang dalaga. "Gusto namin, pero parang may mali." Mabilis na nakatayo si Jane. "Tama, may mali talaga at nasa inyo ang sagot. Kayo ang mga panauhin na dapat malaman ang katotohanan." Doon, habang humuhuni ang hangin at ang malamig na gabi ay nagpadala ng mga takot na naglalaro sa damdamin,
Napagtanto ng mga kabataan na sila'y napapalibutan ng mga alaala ng mga nawawalang kaluluwa. Mga tao na kumain sa luto ni Jane noon, ngunit hindi na muling nakatayo. Parang mga anino, sila'y nakatingin sa kanila, nagmamasid at hinihintay ang kanilang tulong. Sabay-sabay silang tumakbo palabas ng karinderya, ngunit ang mga pinto ay nagiging dingding na hindi nila mabuksan. Ang boses ni Jane ay umaabot sa kanila. Hindi niyo ako maiiwan. Ito na ang inyong tahanan. At sa mga huling himig, nakuha nila ang tunay na pakiramdam ng pighati, habang sila'y nahuhulog sa dilim ng kwarto. Hanggang sa hindi na sila nakatulog, ang kanilang mga alaala ay naiwan kay Jane, at ang kanyang karinderya ay naging tahanan ng nararamdamang pighati. Ang putahing luto ni Jane ay walang hangganan. If you like this video, please like and subscribe and hit the notification bell for more upcoming videos. Please like and subscribe Horror channel.